Sa pagsisimula ng labanan sa pagitan ng mga Trojan at Greek, hinikayat ni Haring Agamemnon ang lahat ng mga lungsod sa Greece na magpadala ng mga sundalo para makiisa sa gagawing pagsalakay sa Troy. Halos lahat ng lungsod ay tumugon sa kanyang panawagan, maliban lamang sa Thebes, na noon ay naniniwalang ang pakikipaglaban sa mga Trojan ay isang kahibangan. Nang marinig ni Haring Agamemnon ang naging pasya ng mga Theban, ay agad siyang nagpadala ng mga sundalo sa kanilang lungsod upang ito'y sirain. Kinuha ang kanilang mga ari-arian at ginawang bihag ang ilan sa magagandang dilag sa kanilang lugar. Kabilang na si Chrysis, isang napakaganda at napakabatang dilag na anak ng isang pari ng Thebes. Matapos na maipagbunyi ng mga Greek ang kanilang tagumpay sa pagwasak ng lungsod ng Thebes, ay naging bihag na ni Haring Agamemnon ang dalaga. Libu-libong mandirigma ang dumating sa Troy, kasama rito ang magiting at ang napakabilis na si Achilles. Sa kanilang pagdating, pinili ng mga sundalong Greek na manatili muna sa baybaying malapit sa Troy para makapaghanda sa gagawing pagsalakay. Kinagabihan, dumating sa kanyang kampo ang matandang pari na ama ni Chrysis. Hiniling nitong makipag-usap sa hari at sa kanyang mga nasasakupan. Sa kanilang paghaharap ay nagmakaawa ito sa hari na ibalik ang kanyang anak, kapalit ng kanyang mataimtim na dasal na sila ay gabayan ng mga Diyos at Diyosa upang magtagumpay sa kanilang pakikipaglaban. Ngunit sa halip na siya ay kaawaan ng hari, siya ay tinakot at hinamak. Nilisan agad ng matanda ang kampo at kinagabihan sa kanyang pag-iisa sa dalampasigan ay lumuhod at taimtim na nagdasal sa Diyos na si Apollo. Naawa si Apollo sa matanda, kaya sa isang iglap ay pinaulanan niya ng pana ang kampo ng mga Greek na naging dahilan ng pagkakaroon nila ng matinding karamdaman. Nasaksihan lahat ni Achilles ang mga pangyayaring ito, kaya agad niyang tinipon ng mga general at sa hari ay nagwika ang pang-iinsulto at pananakot na ginawa nito sa matanda ay hindi nakabuti. Sa halip ay nakasama sa kanilang pangkat na ngayon nagdurusa sa paghihiganti ng Diyos na si Apollo. Dahil dito, inutos na Achilles sa hari na ibalik na niya ang dalaga sa kanyang ama. Galit na galit ang hari sa kanyang narinig. Bagaman, lubos ang kanyang paniniwala sa kakayahan ni Achilles ay isang paglapastangan ng ginawa nitong pagdidikta sa kanya at kailanman hindi siya susunod sa isang hamak na mandirigma lamang. Ikinasama ng loob ni Achilles ang sagot ng hari kaya agad siyang umalis. Kinabukasan, mas lalong lumala ang naging kalagayan ng mga sundalong Greek. Ang kanilang mga katawan ay patuloy na nanghina dahil sa matinding karamdamang dumapo sa kanila. Dahil dito, ipinasya ng hari na ihatid na si Chrysis sa kanyang ama at ang lahat ng babaeng ibinilanggo ng mga sundalo, kabilang na ang kay Achilles, ay pinakawalan na rin. Nainsulto si Achilles sa ginawang desisyon ng hari kung kaya pinili niyang huwag nang makiisa sa digmaan. Sa pagbubukang liwayway, libu-libong mandirigma ang naglaban-laban dahil lamang sa isang babae na kung tawagin ay Helen. Si Helen na asawa ni Haring Menelaus, kapatid ng Haring Agamemnon, na matapos makita ang binatang si Paris ay kaagad na nabihag ang puso at sumama sa binata sa Troy. Walang takot na sinalubong ng mga Trojan sa pamumuno ni Hector ang mga sundalong Greek. Si Hector ay kilala sa kanyang katapangan at pagiging mabagsik na mandirigma ng Troy. Siya ay kapatid ni Paris na mahilig sa magagandang damit at pakikipag-ulayaw sa magagandang babae. Sinisi ni Hector si Paris dahil sa kanyang pangaagaw kay Helen kay Haring Menelaus, masisira ang kanilang magandang syudad. Mamamatay ang libu-libo nilang mandirigma at magiging bilanggo ang mga kababaihan at kabataan sa kanilang lugar. Sa tindi ng galit ni Hector kay Paris, hiniling niyang hindi na lamang sana siya isinilang para hindi maranasan ng kanilang nasasakupan ang lahat ng mga kaguluhang nangyayari. Nang marinig ni Paris ang tinuran ng kanyang kapatid, ay agad siyang sumakay sa kanyang karwahe at buong tapang na hinamon ng pinakamatapang na sundalong Greek na makipaglaban sa kanya upang hindi na magdusa pa ang lahat.
Narinig ni Haring Menelaus ang kanyang panawagan at kaagad itong bumaba sa kanyang karwahe upang labanan ang binata at nagwikang nagagalak siya sapagkat siya mismo ang kikitil sa buhay niya. Dahil sa matinding takot na sinabi ni Haring Menelaus ay nagtago si Paris sa likuran ng kanyang pangkat. Sa kabilang banda, hindi magkamayaw ang tawanan ng mga sundalong Greek sa kanilang nasaksihan na nagdulot ng malaking kahihiyan sa mga Trojan. Sa takot na makaabot sa pandinig ni Helen ng kanyang ginawa, ay kaagad na lumabas si Paris at hinarap si Haring Menelaus. Dahil hindi sanay sa pakikipaglaban si Paris, ay hindi niya kinayang lakas at galing ng hari. Hinila siya ng hari papunta sa pangkat ng mga sundalong Greek. Nasaksihan ni Aphrodite, ang diyosa ng pag-ibig, ang nangyari kay Paris, kaya agad siyang pumagitna at dinala ang binata kay Helen, ang babaeng pinakamamahal niya. Nagpatuloy ang digmaan at libu-libong mandirigmana ang nangamatay, at hanggat hindi nakikiisa si Achilles sa labanang ito, patuloy na malalagas ang puwersa ng mga sundalong Greek. Pagsapit ng gabi, nagliliwanag ang mga kampo ng mga sugatang sundalo na bagaman pagod na ay patuloy pa rin sa paghahanda. Isang sundalo ang nagkalakas ng loob na humingi ng tulong kay Achilles, ngunit patuloy na nagbatigas ang binata. Dahil dito, naisipan ni Patroclus, kaibigang matalik at pinsan ni Achilles, na magpanggap gamit ang kasuotan ng maggiting na mandirigma. Sa kanyang ginawa, biglang nanumbalik ang lakas ng mga sundalong Greek sa pakikipaglaban sa mga Trojan na noon ay walang takot na humaharap at pumapatay ng mga kalaban, hanggang sa isang pangyayari ang nagpabago ng lahat. Napatay ni Hector si Patroclus na noon ay nagbabalat kayong si Achilles. Nagbunyi ang prinsipe ng Troy, ngunit nang matuklasang hindi pala ito si Achilles ay kaagad na napawi ang kanyang kaligayahan at nangamba sa maaaring iganti ni Achilles sa kanya. Walang mapagsidlan ang galit ni Achilles nang marinig ang sinapit ng kaibigan, kaya agad siyang naghanda at tinawag si Hector na noon ay masinsinang nakikipag-usap sa kanyang asawa at mga magulang. At bago niya hinarap si Achilles ay isang matamis na halik ang iniwan niya sa kanyang anak, na iyak ng iyak dahil sa takot na sasapitin ng ama. Bago niya hinarap si Achilles ay isang panalangin ang kanyang inusal kay Zeus. Idinalangin na sana pagdating ng araw ay mas mahigitan pa ng kanyang anak ang kanyang galing at tapang upang maipagtanggol niya ang kanyang ina at 10 ng kanyang nasasakupan. Sa kanilang paghaharap, walang panama ang lakas at bilis ni Hector sa lakas ni Achilles. Naglaban ang dalawa hanggang sa isang iglap ay binawian ng buhay si Hector. Nakita ng lahat ang nangyari kay Hector. Ikinalungkot ito ng mga Trojan at higit lalo ng kanyang butihing asawang si Andromache. Nang mamatay na ang pinakamagiting na mandirigma ng Troy, malaki ang paniniwala ng mga Greek na sila ay magtatagumpay, lalo na't naroon si Achilles na tutulong sa kanila. Kinagabihan, kinaladkad ni Achilles ang katawan ni Hector sa kanilang kampo. Ipinagluksa ni Haring Priam ng Troy ang pagkamatay ni Hector at natakot sa maaaring sapitin ng kanyang nasasakupan, lalo na't si Hector lamang ang inaasahan ng lugar. Hating gabi na nagtungo si Haring Priam kay Achilles at nagmakaawang kunin ang mga labi ng kanyang anak at bigyan ng nararapat na libing na para lamang sa isang prinsipe. Ibinigay naman ni Achilles ang katawan ni Hector at sinabihan ang lahat ng mandirigmang Greek na walang magaganap na pag-aatake sa loob ng 12 araw bilang respeto sa libing ni Hector. Makalipas ang panahon, dahil sa hindi mabasag-basag ng mga mandirigma ni Haring Agamemnon ang malakas na depensa ng mga Trojan, naisip ni Odysseus na gumawa ng isang napakalaking kabayong gawa sa kahoy upang ibigay bilang regalo para sa mga Trojan. Tinanggap naman ito ng mga Trojan, ngunit ang hindi nila alam, nasa loob ng kabayo ang mga sundalong Greek na pinangungunahan ni Achilles. Nang hating gabi, habang tahimik na natutulog ang lahat,
Inatake ni na Achilles ang mga kalaban nila at sinunog nila ang lungsod. Pinatay ni Haring Agamemnon si Haring Priam, ngunit patagong sinaksak naman ni Chryses si Agamemnon na siyang dahilan ng kanyang pagkasawi. Si Apollo, na Diyos ng mga mandirigma, ay biglang nagpakita kay Paris at nagpasyang tulungan ng Troy sa kanilang pakikipaglaban. Pinayuhan niya si Paris na lumaban gamit ang pana. Sinabing paulanan niya ng pana ang mga sundalong Greek. Nagdalawang isip si Paris na patayin ang magiting na si Achilles dahil hindi siya agad-agad namamatay. Ibinabad kasi ng kanyang ina ang katawan niya maliban sa sakong nito sa ilog Styx. Isinalaysay ni Apollo na batid ng lahat ng mga Diyos na ang kanilang buhay ay may hangganan. Dahil sa ginawa niyang pagpili sa kanilang harapan, ninais niyang sumama sa digmaang ito kapalit ng kanyang katanyagan at pagkilala sa kanya bilang isang magiting na mandirigma. Dahil sa narinig, kaagad na ibinabad ni Paris ang kanilang mga palaso sa isang lason at saka ipinaulan sa kanyang mga kalaban. Tinamaan ng isang palaso ang sakong ni Achilles. Nahulog si Achilles sa kanyang karwahe at humandusay ang patay na katawan niya sa lupa. Ang halagang pangkatauhan na matututunan sa epikong Troy ay ang mga sumusunod. Una, ang pagiging tapat at ang pagpapahalaga sa pagkakaibigan gaya ng kay Achilles at ni Patroclus. Ikalawa, ang pagmamahal sa pamilya na ipinakita ni Hector sa kanyang pamamaalam sa asawa at anak, at ang pagpapakumbaba na ginawa ni Haring Priam nung nakiusap siya kay Achilles upang mabigyan ng maayos na burol si Hector. At panghuli, ang pagiging matapang sa lahat ng pagkakataon. Ipinakita ito ni Achilles at ni Hector. Ang pakikipagdigma ay hindi lamang ang pagpapairal ng lakas at tapang, kundi pag-aalay at pagsasakripisyo sa kanilang mga Diyos, sa kanilang bayan at sa mga minamahal.